Okay, so grabe hindi tayo nauubusan ng mga pasabog. Bangag at saka si Lisa Tanas. Alright, tingnan natin 'to, May send sa akin, naku natutulog ako, may nag-send ng bonggang-bongga. So si Lisa Tanas ay pumunta ng Batangas, alright? At ang kanyang mga minion para mag-drama, iyak-iyakan doon sa isang kunyari nakikiramay doon sa isang rescue operator o isa sa mga rescuer na nabawian ng buhay ang kanyang mga pamilya sa Batangas. Okay, ano yung mga ilang pamilya? Okay, tingnan natin. Ilang pamilya ang nabawian ng buhay? Ilang miyembro ng pamilya? 7. Okay? Dahil itong Batangas rescuer na ito ay syempre, devastating talaga yung nangyari sa kanya mga palangga. Imagine mo for 2 weeks, hinahanap ang kanyang pamilya, hindi natagpuan. Ang kanyang pamilya, kundi yung tatay niya lang na 84 years old ang natagpuan nilang ang katawan. Then 6 hindi na na-recover. So may nakakalungkot talaga mga kababayan. So syempre, ang drama ni Lisa Tanas ay umarte. Diba? I'm sorry po doon sa rescuer sa nangyari sa buhay ninyo. Pero ang may kasalanan niyan, yung nagyakap sa'yo. Alam nyo, sino yung mga nagteatro nung bata kayo? Okay? Ako nagteatro ako nung college days ako. I love theater arts, mga kababayan. Yung pagyakap niya, parang, okay, yun yung ang tawag dyan, non-verbal cue. Dun sa cameraman, okay, capture me. Capture this. Dahil the drama ako, magko-crocodile tears ako, chuchong ganyan. You know the non-verbal cue na term kapag ikaw ay artista, artista ka sa entablado, titignan lang kita, capture me. Kasi, kahit kayo yung gumagawa kayo ng reel, di ba? May mga eksena kayo, mga video-video, okay? Pag tinignan kita ng ganun, makuha ka sa tingin. Ibig sabihin, hulihin mo. Hulihin, i-capture mo yung moment na yan. Okay? Lahat yun ay kadramahan. Spirit nila kayong nililinlang. Mga kababayan, tapos titignan mo yung mga nagko-comment trolls. Kasi mararamdaman mo mismo, palangga, yung tunay na emotion if it's real. Automatic yan. Pag genuine yung pakikiramay mo, yung puso mo, ramdam yan ng taong bayan. But we all know na si Lisa Tanas ay smuggler, kidnapper, plunderer, kawatan. Kaya nga pag naibalik sa panukala ni Attorney Vic Rodriguez, pag naging senador na siya at marami pang mga senador later on na sumuporta dyan sa GTAY na yan o gurgur penalty, dapat sa pamamagitan ng PC o ng kuryente o ng mano-mano, you know what I mean? Wala angay, sabi ni Feli, ni Feli. Okay. I'm sure there's a camera everywhere, sabi ni Facebook user. Tignan nyo. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, lalo yung mga troll, slow motion ninyo. Na tumingin siya sa camera, ito na, capturein ko na dyan, mga mainstream media, alam nyo ng mga bayaran ang mga hinayup. Napaka-importanting pag-uusapan natin. Okay. Actually, September 11 ko pa to na kuha yung information na ito. Na-write down ko actually. Kasi ako pag may nakukuha akong information, pag may tumawag sa akin, mga palangga, syempre sa dami ng tumatawag, susulat ko September 11, ano tong report na to, ganyan-ganyan. So pag may time ako, pag-uusapan ko, nakalimutan ko na ito palangga. I'm sorry po doon sa sa dami ng issue na hindi ko na naalala tong itong eksena na ito. So ngayon, tumawag sa akin uli yung informante. This is from DOH. Okay? Mga kababayan, napakalungkot ng nangyayari dyan sa Department of Health dahil kay Lisa Tanas at sa isang dentistang nagngangalang Molly ayon sa ating informante na naghari-harian na inuutusan ni Lisa para mangamkam dyan sa Dr. Molly, na hindi ka naman doktor na medical doctor, diba? Isa siyang dentista, wala pong problema. Ang dentista ay ayaw daw po niyang pumirma sa mga dokumento kapag walang nakalagay na Dr. Molly. Sino si Dr. Molly? Kayong mga taga-DOH na inaapi ng hayop na babaeng ito at ni Lisa, kailangan niyong magsalita.
katulad ng mga military, men and women in uniform, kailangan nyo pong magsalita sa ginagawa sa inyo dahil pinagtitripan kayo. Imagine nyo mga kababayan ang report sa atin, mga matatagal na mga direktor mga direktor dyan sa DOH at sila ay mga career executive service officer. Ibig sabihin, hindi sila basta-basta tinatanggal dahil hindi naman sila appointee, pinaghirapan nila. Di ba? Mula sa mababa hanggang sa tumaas ang kanilang mga posisyon, tinatanggal sila ng babaeng itong Molly harang-harang sa kanilang korupsyon o pagnanakaw ayon sa ating source. Now, mga kababayan, tinanap-hanap ko itong Dr. Molly na to. May isang article from September 26. Binibida-bida siya dito. Sabi dito, leadership in public health, specifically the Department of Health, should combine expertise, vision, and compassion, which are essential for driving transformative change. Diba? So, ang pinag-uusapan dito, yung mga leaders dyan sa DOH, ang galing, kailangan talagang pagsamahin ng expertise ng pagnanakaw ni Lisa Tanas, yung vision nilang ubusin ang taong bayan, at yung itim nilang compassion sa pangangamkam. At ito daw ang essential, di ba? For driving transformative change. Yeah, this is really essential ang pagnanakaw nila para sa pagbabago sa pagnanakaw. Kumbaga, kung may mga corruption man in the past, sabihin natin 5, ngayon, piso, 2 piso, o 1 milyon, this time, 10 million times 3 times 100. You know what I mean? O, sabi dito, the principle of putting the right people in the right positions is not just a matter of operational efficiency, it's a cornerstone success. Okay? Grabe talaga ang mga eksena dito. Dapat ang pipiliin sa mga posisyon ay mga taong what? Efficient, good people, chuchuchucho. Okay? Para sa success ng DOH. Alright. Eto na ngayon. Kasi kailangan basahin natin yung pangalan niya. This alignment of talent and roles is essential for achieving project goals and driving meaningful progress. Yung mga ganong talento ng kagalingan, di ba? Kagalingan dapat ng isang doktor o itinatalaga sa DOH, ito daw dapat ang mga taong inilalagay para ma-achieve kung ano man ang kagandahang pwedeng maidulot sa DOH. Sabi ni Dr. Wenceslao Loderes or Loderes, whatever. So ngayon, ito yung mga sinasabi niya na dapat ito, ganitong klaseng mga skills or compassion, passion, whatever, ang ina-appoint.